Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Education and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nix Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Okay, magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, probinsya ng Sorsogon at siyudad ni Sorsogon. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Issue Ora Mismo. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. It's nice to be back, mga tugang, para sa regular na programa kan Bicol TV Sorsogon, ang Issue Ora Mismo. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso. Sa muli, mga kapanayam ninyo, Monday to Friday, 8 to 9 a.m. para sa pagbibigay ng mga makabuluhan na isyong napapanahon sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Yan. Sa muli, welcome sa ating programa. And of course, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos, Pinoy may CKD, pabata ng pabata. Kidney transplant coverage, pinalawak ng PhilHealth, 2.1 million pesos. BP Sara, iis na binuli ang SONA. 50 Chinese militia vessels nagkumpulan sa Rosul Reef. At bangkay ng 34 missing sabongeros sisisirin ayon sa DOJ. At narito na ang detalye natin mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Pangulong Marcos, Pinoy na may CKD, pabata ng pabata. Sa detalye, ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang datos na pabata ng pabata ang mga Pinoy na tinatamaan ng sakit sa bato o chronic kidney disease. Sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute or NKTI sa paglulunsad ng mga bagong benepisyo ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth para sa mga may sakit sa bato, personal na nakita ng Pangulo ang isang bata na dinadialysis sa NKTI. Bunsod nito kaya inutos ng Pangulo sa Department of Health o DOH na gumawa ng programa para pigilan ang pagdami ng bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng CKD. Paliwanag naman ni Health Secretary Ted Herbosa, karamihan na pinagmula ng CKD ay dahil sa diabetes at hypertension. Naaalarma rin aniya ang Pangulo dahil sa posibleng dami sa mataas na sugar o dahil sa mataas na sugar content ng ating mga kinakain, kaya utos niya na gawa ng paraan para mabawasan ito. Para hindi magkasakit sa bato, pinayuhan ng Pangulo ang mga kabataan na umiwas sa matatamis na pagkain. Ito ay para hindi magkaroon ng diabetes na kinalaunan ay nauuwi sa problema sa kidney. Yan, paalala yan sa mga manginginom. Sa iba pang balitang nasyonal, kidney transplant coverage pinalawak ng PhilHealth sa 2.1 milyong pesos. At sa detalye, pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ang kanilang benefit package para sa mga kidney transplant patients. Ayon sa PhilHealth, umaabot na ngayon sa hanggang 2.1 million pesos ang benefit package kada transplant mula sa 600,000 pesos lamang. Bukod pa rito, ang pinalawak din na
suporta para sa dialysis at maintenance care ng mga pasyente. Inanunsyo rin ng mga opisyal ng Philippine Health and nationwide implementation ng Enhanced Benefit Package para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients. Tinukoy nila ang patuloy na rollout ng kanilang konsulta program na nag-aalok ng libreng medical consultations, laboratory tests at mga gamot sa mga paaralan at komunidad. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Kidney and Transplant Institute or NKTI, personal niyang nasaksihan ang paglulunsad ng bagong benefit scheme. Sa iba pang balitang nasyonal, BP Sara, iisnabin uli ang SONA. At sa detalye, hindi pa rin dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Nagpaabot na ng mensahe ang Office of the Vice President or OVP sa Kongreso at sinabing hindi siya magtutungo sa SONA. Kinumpirma naman ito mismo ni House Secretary General Reginald Velasco at sinabing, "We received this note that she won't be attending this SONA." Tiniyak din naman ni Velasco na handa naman ang Kongreso na tanggapin ang Vice Presidente sakaling magbago ito ng isip at dumalo sa aktibidad. Aniya, bukod sa nakareserbang upuan, magtatalaga rin sila ng holding room para sa Vice Presidente at kanyang mga tauhan dahil itinuturing nila itong isang institutional guest kasama ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga mahistrado ng Korte Suprema. Sa mahigit 200 imbitasyon na ipinadala ng Kamara sa mga VIP at iba pang mga basita sa SONA, ay tanging si BP Duterte pa lamang ang nagpaabot na hindi makakadalo. Kabilang sa inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague, Netherlands. Ang imbitasyon kay Dugong ay ipadadala sa tahanan nito sa Davao City. Noong nakarang taon ay inisnab na rin ni BP ang SONA ng Pangulo. Sinabi pa ng BP na itinatalaga niya ang sarili bilang designated survivor na naging kontrobersyal sa at umani ng mga pagbatikos. Sa iba pang balitang nasyonal, 50 Chinese militia vessels nagkumpulan sa Rossul Reef. At sa detalye, nasa 50 Chinese militia vessels ang namataan ng Philippine Coast Guard na nagkukumpulan sa Rossul Reef sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, nagsimula ang pagkukumpulan doon ng mga naturang barko ng China noon pang Hunyo 17. Nagsagawaan niya ng radio challenge ang dalawang barko nila at isang sasakyang panghimpapawid, ngunit hindi naman tumugon ang mga ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkumpulan sa naturang lugar ang mga naturang mga barko ng China. Dati umano ay mas kakaunti lamang ang mga ito at hindi pa aabot sa 30. Nagpahayag din ng paniniwala si Tariela na may dahilan kung bakit naroon ang mga naturang Chinese maritime militia vessels. Maaari niyang nais ng mga ito na igiit ang kanilang claim sa naturang occupied coastal states o di kaya ay gamitin ito bilang isang uri ng intimidasyon. Muli namang nanindigan si Tariela na ang naturang reef na sakop ng Palawan ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. At para sa pinakahuling balitang nasyonal, bangkay ng 34 missing sabongeros sisisirin ayon sa DOJ. At sa detalye, handang magpadala ng mga tactical divers si Justice Secretary Crispin Remulla para makumpirma kung totoo nga na inilibing sa Taal Lake ang 34 missing sabongero.
Kasabay nito, inihayag naman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na handa itong pangunahan ang paghahanap sa mga labi ng mga sabungero na may 4 na taon nang nawawala. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo, gagamitin nila ang mga naging pahayag at revelasyon ng itinuturing na state witness at whistleblower na si alias Totoy upang muling maumpisahan ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Sinabi ni Fajardo na maituturing na isang malaking development ang mga pahayag na ito ni Totoy para agad maresolba at mabigyan ng hustisya ang mga sabungero maging ang mga pamilya nito. Bagamat isang malaking breakthrough sa kaso ng revelasyon, nanatiling isang malaking hamon para sa PNP ang paghahanap sa mga labi ng mga sabungero, lalo na't nasa 34 na mga bangkay ang nakatakda nilang hanapin sa malawak at malalim na Taal Lake. Kasunod naman ito ay nakahanda rin ang kanilang kapulisan na magbigay ng police assistance sa lumutang na witness upang matiyak ang seguridad at kaligtasan nito. Nakatakda rin makipag-ugnayan ngayon ang PNP sa bagong witness para mahingan ito ng opisyal na mga pahayag na siyang magagamit sa paghahanap sa mga naturang bangkay. Matatanda ang 6 na security guards ng Manila Arena ang sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 34 sabungero, subalit Disyembre taong 2023 nang payagang makapagpiyansa. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyo yung likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust.
if you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 'Issue ora mismo, issue pampubliko, issue pagklaro, issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, welcome sa tayong programang Issue Ora Mismo. Digla mo po sa Bicol TV Sorsogon. And may background kita, pakitanggal daw. Cellphone mo. Loko-loko ka pati programa ko. Sasabotay mo. Sa Giraray, welcome sa studyoang programang Issue Ora Mismo. Ngunyan po mga tugang an opening kang Kasag Festival Season 4. Yan. Sabi digdi sa write-up ni kasamang Bobot Istropigan Laguna. Ngayon paano? Saan tapuin nita garo magayon pa ang anong ba kay ni pagkakugay ni ni paring Bobot. Sabi digdi Ex Cap Soto leads 4th Kasag Festival Celebration by Bobot. Bawawaw ang Pilipinas kung mahal, Pilipinas Got Talent Laguna. Yan. Sabi digdi, after being at the helm of the festival's festive celebration of his brainchild, the Kasag Festival, for 2 years, 2019 and 2023, the ever-generous former barangay captain Alex Lasarte Soto proudly returns to lead this year's 5-day Kasag Festival commencing today, June 20, with a motorcade and culminating on June 24 with Baraile para sa Gabos. Abli assembly by incumbent Cap Edwin Desamparo and the hardworking Barangay Council members. A must-see festival not only in Sorsogon but
in the Bicol region, as Sorsogon Provincial Tourism Officer Bobby Higantone would refer to it. This tourism-inspired momentous event had its successful debut in June 2019, just a year after Cap Soto assumed as the top honcho of Barangay Poblacion on October 5, 2018. It would have been yearly big festivity had it not been punctuated for the 3 years 2020, 2021, and 2022. Because of the devastating COVID-19 global pandemic which wrought havoc in economies worldwide. I think ang ano ini, paring bobot, nagkaigwa kitang Kasag Festival. Yes, 2023. 2019, 2021, 2019, 2023, 24, and 25. Year 2023 saw the grandest second Kasag Festival celebration with the Budol Fight, as usual, taking center stage as honored guests led by 1st District Congressman Det Escudero, along with Vice Governor June Escudero, Board Member June Mella, and some municipal officials feasted with bare hands on crook crabs, banana, locally known as saba, and sweet potato or kamote. No rice placed on top of banana leaves on the tables lined up for the purpose. Cap Desamparo, whom Cap Soto endorsed and won in the 2023 Barangay and SK elections, led the 2024 festival, with Cap Soto donating from his personal fund some 250,000 pesos for the activities. And true to his promise, Cap Soto is on top of the celebration again as overall in charge for this year's Port Kasag Festival. And although out of politics, so to speak, as he is busy with his new business venture in Agusan del Sur in Mindanao, gold mining, Cap Soto still has foremost in his mind and heart the welfare of the residents of Poblacion, whom he loves so dearly, especially the senior citizens group, the beneficiary of his free cake and groceries during their birthdays, as well as the maintenance medicines he gives free of charge, a legacy he is best remembered in addition to the good governance he has implemented in his 5-year term as barangay captain without any kind of corruption he envy in his colleagues in local governance worth to emulate. Incidentally, after the motorcade set at 7 a.m. today, June 20, there will be a short program to formally open the festival. The Beer Plaza with live band is in the evening. Yan po ang mainit-init pa na write-up ni paring bubot na Laguna pa. Okay? So, ngunyan po ang opening kang Kasag Festival Season 4. Kung saan gigibuhon ang motorcade, ang formal opening. But abangan po ang pinaka-highlight kang activities na Budol Fight. Everybody is invited this coming Monday, June 23. Yan po dyan, makaagning halabao na na dakol ke mga lamesa ang ipiprepare dyan para sa halabao na gigibuhon na Kasag Budol Fight. Ang mga halo kayo dyan, dining kanin.
kamote, saging na saba na sinapna. Yan po ang ihahanda ninda dyan during sa budol fight na gigibohon. Happy watching po palan sa sakuyang tugang dyan sa Lemery, Batangas, si Ronaldo Amistoso. Happy watching man kay on behalf ni former Barangay Captain Daniel Gonzales dyan sa Barangay Piot, si Wilma Gonzales. Good morning sa Indo. Si Ma'am Bebot Hili Hanoras all the way from Basud. Good morning Mantabi, ma'am. Oh, bagay kita duman sa issue sa tuyang pagtratar kan Kasag Festival. Ini nga ni baga mga tugang na Kasag Festival. Sisay ang mahuna na magiging magbuboost ini. Binatugan ini ni Kap 2019 dyan sa Barangay Poblasyon. After na manggana siya na Barangay Captain 2018, 2019, tama ba? 2019 niya ini pigpuunan. Then naista po ini nagkaigwa kita ning nagkaigwa kita ning pandemic. Tinama kita ning pandemic, kaya siyempre that time day po kita ning na activities, gabos, bilog na nasyon, kinansil ang mga activities, mga festivals, kung ano-ano pa, kinansil ini. Dahil nga ni sa pinagbabawal ang mga gathering. Arag po kayan ang nangyari. Here comes 2023, ibinalik po ini before election na 2023, binalik po ini ni CAP second edition 2023. Alagad sa eleksyon kang 2023, dahil na po siya lutsada kan sa iyang ikaduwang torno, kan sa iyang second term. So pinaubayan niya na lang ini sa ibang opisyalis. Itinaw niya ang baton kay Cap Edwin Disamparo na iyong ngunyan ang kapitan ng Barangay Poblasyon na iyo ang pig-endorso niya, which is dahil naman siya dahil siya nabigo na suportahan or endorso si Cap Edwin na iyo man anang gana bilang kapitan kang eleksyon 2023. Alaga, dahil po yung naging hadlang na maski din na siya sa pwesto na ipadagos niya ini na Kasag Festival. Kaya last year, 2024, nagkaigwa ng Season 3 ang Kasag Festival. Sabi nga digdi sa write-up ni kasamang Wawot, at the expense of more than 250,000 na gasto si Cap para lang maidagos man giraray ang Kasag Festival. Kumbaga inano niya kung ining baby niya ini na Kasag Festival, kaya dahil niya ni dapat pabayaan. So that was 2023 2024 last year kang isinilibrar ang Kasag Festival sa Season 3. And this time ngunyan po ang opening kang Season 4, kang Kasag Festival Season 4, na kung saan pinadagos niya man giraray ini. Itinaon niya naman ang habo niya magpaepal, kaya pinaubaya niya man giraray sa Barangay Council. Pinaubaya niya sa Barangay Council ang pamamahala kan festival.
tahabo niyang isipon or habo niyang pag-isipan siya kan sa iyang constituentes dyan sa barangay poblasyon na wara naman siya sa pwesto pero nangingiaram pa. And aminado naman po si Kap Edwin D. Samparo na without Kap Soto, dahil po ini may didiretso na festival. Never po ini may didiretso na festival. Dahil nga ni sa aramta na magastos ini. Magastos ang pag-crear ng festival. Magastos ini na pag-crear kang festival. Kaya, dahil kakayanon kang barangay. Imagine sarong barangay, nagkaigwa ng festival. Humanap ko dyan sa Castilla, ng barangay na nag-crear ng festival. Ituro nindo apera kan poblasyon, wara man kita ni maitukdo. Yaon ang kumadkad, pinakasentro na kang komersyo, kang munisipyo kang Castilla. Pero daiman nakapag-crear ng festival na araw kayan. Ang festival igwaning unod festival. Aw ang Castilla igwaning unod festival. Pero munisipyo iyan, munisipyo ang festival na iyan na unod festival. Kung hilingon ta ang Kasag Festival as in unod festival, ang mga activities dyan di hamak na mas magastos pa ang activities kang Kasag Festival. Mas magastos pa. And ang unod festival or maski anuman na mga festival sa munisipyo, ang pondo kay ni hali sa LGU. Di ba? Correct me if I'm wrong. Ang pondo kay ni hali sa ang budget kay ni hali sa munisipyo or sa syudad. Pero mahihiling ta ini na Kasag Festival. Pera lang kay ini ang nakaliit sa pondo kang barangay. Pera man lang ang ira kang barangay poblasyon. Or sabi tangan ni, pera man lang ang ira kang sarong barangay. Very minimal po ang ira kang sarong barangay. But look, nakapag-festival sinda ng araw kay ini because of Kap Alex Soto. Lalo na po ang 2023 Kasag Festival. More than million po ang ginastos kay ni. Pero never ini nag-hesitate si Kap Soto na maggastos sa diri niyang kwarta. Dahil aram niya man na pag sinabing Kasag Festival, ang namutawi sa tabo, it's not the barangay. Pirming nahiling dyan ang nasa isip kang tao, ang Kasag Festival, si Kap Soto. Siring man yan po, kang tahong festival, digdi sa Pamurayan. Out of 64 barangays kang Sorsogon City, humanap man kamo ning barangay na igwaning sa diring festival. Igwa, may magsabi kita na may mga nagsusulputan man na festival, pero dahil ni masasabi na na igwaning continuous or ipiksi-celebrate ining yearly. Paras ko ta kang Bibingka Festival dyan sa Bibingkahan.
Magayonon ang napunan ka ito, narakagawad alileros aleho. Alagad ka nag-iban administrasyon, nag-iba na ang kapitan, wala na, dahil naman ipadagos. Ang kabidaan, nag-try man, ano to, kabiguhan, ano ito, anong festival ba ya ito? Ang ano kang kabidaan? May festival man sinda. Pero dahil man na diretso, dahil man nagduro-diretso. Ano pa ang San Isidro, Iguaman, dyan sa Bacon District. May mga nag-try or nagsubok man nga ni kutaan na, pero dahil man talaga ning kakayahan sinda na iduro-diretso ini yearly. Nahilingan ta ang tahong festival ni Kap Arles Sanaban dyan sa Barangay Pamurayan na talagan pinush niya ini. Ginibuhan niya ini kay ordinansa, which is puminasarman ini sangguni ang panlungsod through the effort of City Councilor Angelo Rabanilla na iyo ang nasa ang chairmanship kay ni. Kaya dayta po masasabi na ang festival garo man lang ini nangaturugan ka na pagmata mo gigibuhon mo. Pagmata mo ma-desisyon ka, ma-festival kita. Bako si Kap Arles inda kumpira man lang na solicit kay ni. Aniyo naman si former Kap Alex Soto. And pang-apat na ini. Ha? Pang-apat na ini mga tugang. Pang-apat na ini na festival or this is the season 4 of Kasag Festival dyan sa Barangay Poblacion, Castilla. Dahil ito po inipigmimenos na mga festival sa kada munisipyo. Pero, ini po siguro, sana maging ano tayo ni, maging ladawan tayo ni na Castilla, asin ang barangay, ining Poblacion Castilla, asin ang Barangay Pamurayan, na sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ta kung gusto ta talaga, gigibuhon tan medyos mapangyari ni. Pero kung habuta, gabos na dahilan, gabos na rason gigibuhon ta para dai madiretso or madagos. Yan po mga tugang anahiling takay niya no. Na sana mainganyar ka ini ang nagkapirang barangay na darakulaon na barangay. Pagsasabi ko nga ibaga dyan sa Castilla, dakulaon na barangay iyan ang kumadkad. Yaon ang bagar business center na ini kang LGU Castilla. Kaya ang sistema kaini mga tugang na festival, ang pinaka-purpose kaini paugmahon ta ang mga constituentes ta. Ang nangyayari ka mga LGU kaya pag nagpi-festival, paurunahan na iyan ning kamas, paurunahan na ning dampot ning event, ining sa akon kay nanon rason didilinsyahan pagkakakitaan. Kaya nga ni sabi sa niba, pag may festival, balbal nin taragaan. Unlike this festival of tahong festival dyan sa Pamurayan, nagkasararo magayong kuta mga tugang na
ang maging purpose ta sa pag-create ng festival is magkasararo. Magkasararo ang lambang konstituente sa saro ng munisipyo. Magkasararo sa pagpaugma, pagtaon kaugmahan, pagtao nin honor sa tuyang munisipyo, sa tuyang barangay. Bako itong magkaramasan. Or sabi nga ni magkarabigan kada activities. Sa akon nga ini. Huna mo ang purpose kaan makapaugma sa tawo. Dili, makadilin siya ugaring. Ang purpose kaya makuha ng event kaya didilin siyahan. Bako man para pabunggahon. Remember mga tugang ang festival dyan sa Matnog, ining Matunog Festival. Pag-abot kang mutya ng Matunog, yaon iyan si Kagawad Pobi, mga kaibahan niya sa council. Ini ang tunay na nagkuaning event para ipahiling sa bilog na kinabaan. Because live ini na pigahatod kan Bicol TV Sorsogon. Tunay na kaugmahan. Tunay na event na maski nga ni nag-aabunar ini na mga event organizer, okay lang sa inda. Because they are very proud na arog na kami kaini sa Matnog. Arog na kami kaini. Arog na kami ka-improve sa Matnog. Sipon mo, perang bes kita dyan nag-cover kang search for Miss Matunog. Ka very professional. Maski nga ni salado namon, pero lang ang pigbabayad. Pero we are very much happy because naging party kita kang kagayunan na ito, napigdara ninda sa saindang bungto. Asin, ipinahiling sa bilog na kinabaan na maski sain naman kamo na runa ng mga taga-Matnog at present, ipigpapahiling namon sa Indo na arog na kaini ang Matnog. We encourage you to come. We invite you to visit or to return in your native land, Matnog. Arog ka ini. Huyan sa poblasyon. Kung isipon ta, every year, every festival, magastos ang sarong nunong soto. Perang 1,000 hanggang nag-abot pang milyon. Ano man ang balik kayo ni sa iya? Dahil taman masabi na, paano ngaya may plano yan in the future? In the future, naka-eleksyon pa lang. Anapot, hain man yan ang mga, hain man yan ang mga nanggarana. Wala na baga uruklo na. Hain ang mga lugaw. Hain ang pandesal. Wala na baga? Naubos ang lugaw, naubos ang pandesal, naubos ang feeding. Kaway. Tapos ng eleksyon. Finish na. In the part of Kapsoto, sabiyon ta pa, may pangaturugon nga panina na mag-mayor. Maski pa may pangaturugan, maski may pangarap, pero at this very early, magastos ka, naara mo 2028 pang eleksyon, natapos pa lang ang eleksyon, magastos ka na naman.
very clear na pigpapahiling digdi an sa iyang kaugmahan sa iyang constituentes. Taaram niya na saro ini na festival na pwedeng maka number 1 an magtao nin kaugmahan sa iyang mga constituentes. Mapaugma ang mga constituentes, matawan ning panandali ang aliw ang sa iyang mga constituentes na sa oral daw na trabaho na pigsasapar ka ini, naghahanap man ininin kaginhawahan. Kaya, kung isipon, ano pa man ang problema sa buhay ni Kap Soto? Matagumpay na businessman, nagkakaking-kaking sa ibang bansa kung gusto niya. Nagkakaking-kaking sa ibang bansa pag gusto niya magduman. Wala siyang, sabi nga, iniisip. Pero here comes, mauli sa poblasyon. And pag uli kay ni, magastos sa diring kwarta, magastos siya na wala man siyang halos makukuha. Pero ang iniisip niya ang kaugmahan kan sa iyang mga constituentes. Iniisip niya permi mapaugma lamang niya ang mga constituentes niya, okay na siya. Maski na nga ni baga bako na siyang kapitan, pero yaon man gihapon ang obligasyon niya sa mga senior citizen. Na kada mag-birthday, igwa ining cake, igwa ining grocery. Na kung naisipon, tapos na ako dyan. Warat naman ako sa pwesto. Pero never niya ini tinalikudan. Sabi nga ni baga obligasyon, we cannot call this an obligation. Kasi ang obligasyon, pagyaon ka sa pwesto mo, since wara ka naman sa pwesto mo, ano na ini, they call it pagdamay. Pagdamay sa mga constituentes ko, na sabi nga ni, pera na lang ang ititinir kay ni sa kinabaan. Na mas maray na paugmahon ko ini. Mas maray na tawan ko ini ning kaugmahan habang aniun pa sa kinabaan. This is not a moral obligation, kundi ini ang pagpahiling ning pagmakulog. Kaya nga ni mga tugang, ang mga personahe na parehas ka ini ni Kap Alex Soto, kan Barangay Poblasyon, ni Kap Arles Hanaban, kan Barangay Pamurayan, sana maging ladawan ta ini sa mga maabot na panahon na ini tawan ta dapat ning pagpupugay or pangarugan ta sa mga barangay. Pangarugan ta ini na mga leader na ini ta mapagalon
maisip kita, nagibungani kan mga leader na ini, natataday magibo kan leader ta. Nagibungani kan sarong Arles Hanaban, hali sa barangay, na daiman lamang kay dakula na ira, natataday tini magibo sa barangay ta. Dahita mapagsasabi na dahita ni kaya, dahita ni pagsabihin, dahita ni kaya. We try it. Sabi nga ni baga mga tugang sa sa superhero. United we stand, divided we fall. Kung talagang gusto ta, mapangyayari ta ini. Alagad kun habo ta, never kita ka ini kipadumanan. Okay? So mga tugang, sa Giraray, inabot na kita kan oras kan pamarag man sa tuyang programang Isyu Ora mismo. Happy watching po kay James Margaret, kay Benjamin Escudero Basa, happy watching man. Si former barangay captain kan Pamurayan, Marites Bulaklak Haner, good morning man po. Sabi ni Enerio Abisado Digno, bobo ka, wala kang alam sa politika. O talaga lang ha, magkano suhol sa'yo dyan? Bicol Tubo Heist. So, kung yan po ang pananaw mo, it's up to you. Sa ngaran po kang biling nisap kan Bicol TV Sorsogon, sa Giraray ang sanungkod si Rosario Misto. So, mabalik sa Lunes para sa saro na naman edisyon kang programang Isyu Ora mismo. And from 7 to 8, Monday, with Cap Arles Hanaban para sa programang Bait Sana. Again, next week, igwa kita ng issue na itatao sa Indo. Okay? All the way from 2nd District, abangan po nindo. So, mamara na po kita sa Giraray. Salamaton po sa mga nakatutok sa tuyang programa. And sa ngaran kan bilang na staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical side, si Papa Harold, si Papa Joey, si Papa Bern, and si Papa Clark. Kaiban man si Mama Eva, pagar maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.